Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Pag-usapan lang natin itong panibagong video nilabas ni Attorney Raymond Fortun tungkol dito sa nanakit sa siklista, yung ex-police. Ngayon dito kasi lumabas na hindi lang pala panunutok ng baril ang ginawa nitong ex-police na si Gonzales. Maliban doon, kinat niya muna to, tapos yun nga parang sinuntok pa or naitulak yung balikat. Pero para mas naging klaro ang lahat, panoorin natin tong video na to para mas maintindihan natin. Naglabas ng bagong CCTV footage ang abogadong si Raymond Fortun kung saan nabisto ang iba pang ginawa ng dating pulis sa kagitgitang siklista sa Quezon City. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makamtan. Sa bagong anggulo ng CCTV na pinost ni Attorney Raymond Fortun, mas naging klaro. Ito, pansinin nyo itong sasakyan na to Ito yung siklista, ito yung ex-police na nanutok ng baril. Tingnan nyo yung gagawin niya. Ito, ikakat niya muna rito yan, tapos kakas siya uli rito. Ang ugat ng komprontasyon ng dating pulis na si Willie Gonzales at ng isang siklista na nauwi sa pagkasa ng baril. Sa CCTV footage ng barangay Ayan, tingnan nyo. kay Don Manuel, kita ang biglang pagsingit Ayan, ng minaman ng kinat. sasakyan ni Gonzales sa bike lane. Kinat uli. Sa kabilang side, makikita ang puting van na Di ba? Dalawang beses niyang kinat. Di ba? Unang depensa niya dahil daw sa sasakyan na to, kaya siya kumat uli pa kanan. Pero napakalayo niyan. Ang tinatarget niya talaga yung nagbabike. Di ba? Doon pa lang makikita niyo diyan na pinairal kagad yung init ng ulo. Unang-una, nasa bike lane yung bisikleta. Kung talagang gusto niyang komprontehin, pwede naman niyang hintuan doon sa gilid, pero hindi siya kailangan pumasok sa bike lane. Diba? Kung gusto niyo komprontehin ng taga na maayos lang, kung nagkaroon sila ng unang hindi magandang pangyayari doon sa may bandang likuran pa. Ngayon, dalawang beses siyang kinat doon sa bike lane. Nung nasa bike lane uli yung sasakyan, lumabas sa bike lane yung bisikleta, kinat naman niya uli. So, tuloy natin itong mga nangyari. palabas sa direksyon niya, kaya lumihis muli ang kotse ng retiradong pulis. Dito na nakagit-kita ng sasakyan ni Gonzales, ang siklista na Kahit yung balita, tinitwist ng konti dahil daw dito sa puting van na to, kaya siya napaliko pa kaliwa. Pero talaga ang target niya itong nagbibisikleta. bukan pang umiwas. Sa puntong ito na tumutugma ang CCTV na ito sa naunang viral video kung saan bumaba ang retiradong pulis at nagkasa ng baril. Nauna nang umapela si Gonzales sa publiko na huwag siyang husgahan base lang sa una nag-viral na video. Pero para kay Fortun, sapat na raw ang bagong video lalo't hindi naman daw ito nagsisinungaling. Tama. Tsaka kahit anong regardless kung ano man yung nangyari dun sa unahan, kung wala namang imminent danger sa kanyang buhay, bakit kailangan niyang labasan ng baril at kasahan? 'Di ba? Bukod doon, 'di ba, binatukan pa niya yung siklista. 'Di ba? Masyado ng ano 'yun, pangharas ng ginawa niyang 'yun. Diba? Kung talaga gusto niyang, kung sakalin saging niya, pwede naman yung citizen arrest yan Diba? Pwede niyang, dati siyang police. Sigurado naman may contact siya. Hindi sana tumawag siya ng traffic bureau na pwedeng umassist doon para arrestuhin tong siklista kung sakalin tinakbuhan man siya. Yun kasi una niyang aligasyon nung unang nangyari yan tinakbuhan daw siya So, tsaka pangalawa, bisikleta matatakbuhan ka. Nahabol mo nga. Di ba? Hindi ka naman pulis na. Di sana tumawag ka ng pulis para arestuhin tong siklista kung talagang nasagi ka. Nailantad din daw sa CCTV footage ang iba pang pang-aabuso ng dating pulis sa siklista na hindi nahagip ng unang viral na cellphone video. Dito sa panibagong video, which is clearly a CCTV footage from the barangay noong lugar ng pinangyarihan, ay merong dagdag na ginawa itong si Mr. Gonzales. Aside from yung bintukan, aside from yung kinasahan ng baril, makikita din po na sinuntok niya with his left fist yung right shoulder. Ayan dapat yan, pwedeng dagdagan ng kasong slight physical injury yan. Dahil
binanata niya sa balikat. Okay, pwede nyo sabihin, tinapik niya, pero hindi. May video, hindi mo pwedeng i-defense ang tinapik niya lang. Kung tinapik, di naman gaganon yung katawan na uuga dahil sa tapik lang. May force yun. So, pwede pa rin dagdagan ng kasong slight physical injury to or kung ano man, di ba? Bukod dyan, hintayin niya, meron pa dyan ginawa. Nitong siklista. And then makikita din yung act niya ng pagkaladkad ng bisikleta nitong siklista papunta doon sa gutter. Matatanda ang sumalang sa press conference sa Quezon City Police District nitong linggo. Ito kasi, yung nangyari ditong press con niya dito sa QCPD. Kung makikita nyo, di ba, parang pangiti-ngiti lang kasi si QCPD Director General dito na habang kinakausap niya itong suspect. At the same time, wala yung kabilang side, yung siklista. So, parang nangyari, nagkaroon ng special treatment. Which is kung saan, kahit sa munting ng anggulo, yun talagang iisipin ng tao, may special treatment. Gawa nga ng ex-police to, at possible, nakatimbre na to sa mas matataas tong official na kakilala rin ni Director General na ito susurrender, kunyari, pero tapos na yung insidente ng nagkaaregluhan na, di ba? Sumalang sa press conference sa Quezon City Police District nitong linggo ang nag-viral na retiradong pulis. Binatikos yan ng ilan kaya napilitang mag-resign si QCPD Chief Brigadier General Nicolas Torres sa kanyang pwesto. Pero saludo ko sa kanya, para lang patunayan na wala siyang special treatment, nag-resign siya para sa investigasyon ay hindi siya maka-impluwensya. Dapat yung mga tao natin sa gobyerno, mga leader, ganyan dapat ang gawin para sa delikadesa nila, mag-resign or mag-leave muna habang di pa tapos yung investigasyon. Para wala nang masabi ang ibang tao, di ba? Siyempre, bilang ordinaryong Pilipino, once ang kalaban mo nasa gobyerno, ang lagi nasa isip ng tao niyan, meron tong papaboran. 'Di ba? Mapapabor at mapapaboran 'to. Siyempre kung ikaw ay malit na tao lang na siyempre simpleng mamamayan, wala ka namang koneksyon, pili mo agad talo ka na. It's a verbal request that I did, that I personally talked to my chief PNP and my regional director, and text message and telephone call to other superiors. Wala pang aksyon ng hepe ng NCRPO kaugnay ng resignation request ni Torre. Hindi pa raw kasi nito natatanggap ang sulat ng hepe. Pero I hope hindi tanggapin yung resignation nitong ni General Torre kasi magaling to eh. Naalala mo yung mga video niya na 3 minutes response lang ng Quezon City. Nagagawa yan. Di ba? Dahil stricto tong mamang to. Kapag humingi ng tulong sa kanya, talagang tumawag sa mga pulis, humingi na responde. Kailangan within 3 minutes, nandun na kagad ang responde. At kukuha naman ng mga pulis Quezon City. Kaya sana wag tanggapin yung resignation nito. Medyo siguro mag-leave na lang muna or palipat muna ng ibang departamento. Iimbestigahan na rin ng Quezon City Government sa People's Law Enforcement Board o BLEB ang QCPD, partikular ang Galas Police Station kung saan umano inareglo ni Gonzales at ng siklista ang kaso. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Yun doon naman sa may Galas, hindi may iwasan talaga na isipin ng tao na naareglo doon. Di ba nga sabi ni Attorney Raymond Fortun, may 800 pesos tong pera yung siklista na yun nga, na-pera siyang bayaran yung 500 para sa damage para makauwi na siya dahil pagod na siya, gutom. So hindi niya na naisip, basta kailan gusto niya nang umuwi. So hindi niya na inisip na ba kung ano pang mangyayari. Kaya binayaran na lang niya. Which is yun talaga magiging kahit sino, lalo na kung ganyang maliit na mamamayang Pilipino lang, talagang isipin, sige, para matapos na lang. Bayaran ko na, ako na parang i-accept mo na, ako na may kasalanan para matapos lang. Sana, imbestigahan pa itong mahigit. Sana po, makipagtulungan tong siklista para masampahan pa ng mas magandang kaso tong
si Gonzales. Kasi kung hindi makikipagtulungan yung siklista, napakababa lang nung pwedeng ikaso sa kanya. Malamang alarming scandal lang ang pwedeng kasuhan to, unlike kung magsampa ng kaso tong siklista, pwede maging criminal charge, mas mataas yung magiging penalty nitong ex-police na to. So sa ngayon yan lang po. Salamat po.